Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina po mga kadabarkads, ang dami pong nagpa-register dito po sa Sugod Bahay mga kapatid. By the way, nandito po sila sa barangay Lingunan, Valenzuela City. Pre-recorded lamang po ang Itbulaga. Ngayong araw po yan ng Martes at bukas pa po sila magla-live. Kanina nga po nagkaroon na naman po ng makabuluhang talakayan dito po sa Nasugod Bahay mga kapatid po nila. Parang nagkakaroon po kasi ng depression si tatay na nanalo at nabunot po sa Sugod Bahay. Nung isang taon kasi mga kadabarkads ata ay pumanaw po yung kanyang asawa. Kaya naiisip niya daw po na sumunod na lamang sa kanyang asawa. At alam niyo po ang pangaral ni Jose Manalo? Yung pangaral po ni Jose Manalo mga kadabarkads, nagbigay po ng pag-asa kay tatay. And syempre nagkaroon po siya ng dahilan para po ilaban yung buhay niya. Bali, hindi lang po siya nanalo sa Itbulaga mga kadabarkads. Nabigyan din po siya ng pag-asa para mas lalo po siyang lumaban sa buhay. Naging instrumento po ang Itbulaga and syempre ang mga dabarkads natin na sila Jose, si Wally, 'di ba, na iparamdam na habang may buhay, meron pong pag-asa. Kaya naman nilakihan po ni Bossing Vic Soto mga kadabarkads yung binigay niya pong papremyo na tumataginting na 50,000 pesos plus mga regalo. Malaking tulong na po ito kay tatay, syempre para makapagsimula po sa kanyang buhay, 'di ba? At magkaroon na po siya ng libangan, hindi na po siya makakaisip na sumunod po sa kanyang asawa sa kabilang buhay. So maraming salamat sa Itbulaga dahil hindi lang papremyo ang binibigay nila kundi pag-asa and syempre yung pangaral na talaga namang tatatak po sa mga dabarkads natin. Samantala ngayong araw nga po ng Martes, wala pa din po si Maine Mendoza and syempre si Ryan Agoncillo. So ito po yung pre-recorded nung nakaraang week, kaya kung yung mapapansin wala pa rin po sila. So bukas live na live sila and possible na present si Maine and si Ryan Agoncillo. At since wala nga po si Maine Mendoza dito, si Miles at si Paolo Ballesteros muna ang sumalang sa therapy. Samantalang congratulations naman kay Bibi Mochi dahil first day of school niya po pala kahapon. Nakakagulat nga po kasi parang fresh na sa isipan natin, nakakapanganak pa lang sa kanya, pero eto na't nag-aaral na po si Bibi Mochi. Samantalang pag-usapan naman natin itong kakapasok lamang po na balita. Tungkol ito dito sa pagbisita ng mga dabarkads natin sa burol ng mami po ni Ice Seguera. So si Raisa Medison and yung mami niya po mga dabarkads present dito, dumating po sila dito sa burol ni Mami Karing. Makikita nyo nga po sa picture, nakasama po ni Raisa May at mama niya, si Ice, and syempre yung asawa po ni Ice Seguera. At alam nyo po mga dabarkads, hindi lamang po si Raisa May, maging si Bossing Vic Soto and Pauline Luna Soto, bumisita na rin po dito nung nakaraan. And maging si Mr. Tony Tobiera, nagpunta rin dito mga kadabarkads. Ayon yan sa isang write-up sa nabasa natin. Sabi nga dito, bukod kina Bossing Poleng Maro, nakita ko rin sa burol ni Mami Karing sina Mr. T and Mrs. Tony Tobiera, pati na sina Beverly Salviejo, Kian Cipriano, Noel Cabangon at marami pang iba. Sa chikahan ko kay Liza Dino, Mrs. ni Ice, kinuwento nga niya ang nangyari kay Mami Karing. Sa birthday party nga ni Liza noong June 25 sa Rampa Tomas Morato QC, ay dumalo pa daw si Mami Karing. Ito nga ang huling pagkakataon na nakita siya ng maraming tao in public. Rumamba pa siya that time, she was okay. Nasa front row siya, nakipagchikahan pa siya sa mga tao, although sabi nga ng iba medyo less yung ano niya, na it's not her usual na, pero masaya pa rin siya. Ang dami niyang nakausap noon at wala talagang naka-expect na gano'n. Lalo na kami kasi may ballroom pa siya nung day na yon na namatay siya.
And then the next day, nasa bahay lang siya at mahilig siyang mag-text, mahilig siyang mag-test or yung parang take the test na mga ganyan. Tapos sinesend niya sa marami. Ang galing niyang mag-stay in touch with people. Ang daming nakareceive noon. Nang iba ay mga 11:30 ng gabi. And then, at 5 a.m., tumawag siya kay Ice and she was complaining nga, si Mami may GERD, acid reflux. Ito, yung parang sakit niya sa tiyan na nawawala rin agad, na humihilab tapos okay na. Pero wala siyang ibang sakit eh. Pero noong time na yon, dinala nga si Mami sa hospital. Tapos nakahiga siya sa bed, lalagyan siya ng swero. Tapos, minamasahe ni Heis yung paa at nakita na lang niya parang biglang gumanon. Tumagilid yung mukha at akala lang ni Ice parang umiwas lang sa tingin na sa needle. Nagulat si Ice from morning. Tumigil nga. Tapos yun na, nagulat na lang siya, hindi na dinilat ang mga mata. And for 30 minutes talagang na-revive siya pero hindi talaga nag-spike. Talagang nakakabigla, kwento po ni Lisa. Anyway, binasa nga ni Lisa sa akin ang mga huling mensahe sa kanya ni Mami Karing na binati nga siya nito noong birthday niya nitong June 25 nang hirit pangaraw sa kanya ay huwag patabain si Ice dahil pareho silang nasa showbiz at mahirap nga raw ang magkasakit. So talagang biglaan din po pala yung pagkawala ni Mami Karing at nirevive pa rin talaga siya. So nakakagulat lang mga Kadaber Cats, no, unpredictable talaga yung buhay. And nakakatuwa naman dahil yung mga Daber Cats natin ay nagpupunta po dito si Mr. T, Bossing Big Soto, asawa niya, lahat ng mga Daber Cats natin. So antabayanan natin na baka may pumunta pang ibang Daber Cats. Next topic naman, pag-usapan natin mga Kadaber Cats ang tungkol dito sa sex bomb dancer na sila Rochelle kasama ang iba pang mga dancer, dating dancer po ng Itbulaga na pumirma po ng kontrata. Yes po, you heard it right. Saan naman kaya yan? Ayon kasi dito, 1, 2, 3 kami ang Mama Mo. Ako si Mama Mo Name ng bagong All Mama P-Pop Girl Group ng Surf to Sawa, prepaid fiber internet. Ang Mama Mo ay tribute sa mga dakilang ilaw ng tahanan na walang pagod sa pag-aalaga, pagsusumikap at paggawa ng paraan para mapunan ang pangailangan ng pamilya. At dahil Mama knows best, ang Mama Mo chooses Surf to Sawa, reliable na affordable pa. So may bago po palang endorsement etong mga dating sex bomb dancer. Pumirma po sila ng kontrata nitong nakaraan lamang. So yan, ipapakita ko po sa inyo yung pagpirma nila ng kontrata. Grabe, no? Sana naging kompleto sila. Sabi nga ng ilan, may tatapat na daw sa bini ninyo. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito kay Atasha Mulak. Meron kasi akong video na nakita. Bumaba po si Atasha Mulak from isang van. Then, hinag niya po yung sumalubong sa kanya. Sabi nga dito sa caption, Atasha is here. So, meron mga nagsasabi na papunta raw ito ng Itbulaga Studio. So, hindi naman ako naniniwala kasi hindi ko nakita na pumasok siya sa mismong studio. Ang nakita ko lang dito, bumaba siya ng van tapos niyakap niya po yung sumalubong sa kanya at mukhang miss na miss nila ang isa't isa. So, sa studio kaya ng Itbulaga ang punta ni Atasha? Well, malalaman natin yan sa mga susunod po na update natin.